ako kano, huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay pango. Hindi po ako Amerikana, Pilipino po ako! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang KOJC! Mabuhay po ang ating mga dakilang na lumalaban para sa ating bayan. Ang mga idol ko po, si Sir Harry Roque. Palakpakan po natin! Ma'am Lorraine Badoy! Ka-Eric! Miss Vivian Velez! Lahat po ng mga brothers, kilala ko kayong lahat! At ngayon po ako'y natutuwa. Ako naman po ngayon, dati po kasi ako si Ana po. Papakilala lang po ako. Matanda na ako. 61 na ako, pero nung kabataan ko, ako po ay si Ana and Soraya ng Fire sa Itbulaga po. Yung aming kanta po, baka po ay maalala niyo pa, yung babae, tayo ba ang mga Cinderella na ang lalaki ang tanging pag-asa? Isa yun. Yung isa pong pasikat sa amin po ay yung heartbreak, you give me a heartbreak, I gotta let you know. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Tandaan niyo ba? Sabihin niyo naman oo. Oo! Thank you. Thank you. Pasensya na po, wala pa ako nahanda. No, wala nga akong minus lang, wala akong maski ng ano. Nasa bahay lang po ako, nanonood ako ng TV, ng KOJC, ng lahat po ay nakikinig po ako. Dali-dali ko po sinuksok yung aking pantalon at tumpang po dito. Di pa po ba ako naliligo? Ito po ang nag-udyok sa akin na tumak po dito ngayon. Meron po akong kausap na dating musikero din. Alam mo kung sino ka. Hindi kita papangalanan, pero balang araw, papangalanan din kita, walang hiya kang tao. Ang sabi ko sa kanya, bakit ka tumatawa sa mga komento tungkol sa nangyayari sa Davao? Sabi ko, madami nang namamatay doon. Sabi niya, mabuti pa mamatay na sila at tuwang-tuwa ako kung mamatay sila. Anong klaseng Pilipino yun? Anong klaseng Pilipino yun? Hindi ko maatim na merong Pilipino na ganyan tumingin sa kapwa Pilipino. Hindi po importante na tayo ay Katoliko, Protestante, INC, o ano man po, KOJC. Isang tao lang tayo. Puro tayo anak ng Diyos. Pantay-pantay po tayong lahat. Pantay-pantay. Meron lang po ako isang kwento sa inyo, kung mamarapatin nyo, sandali lang po. Pumunta po ako ng Siargao nung kasagsagan po nung Odette ba yun, di ba? Merong isang matanda na tumulong sa akin. Nung pumunta siya sa Manila, siya po ay indigente. Wala po siyang kapera-pera. Tinawagan ako alas 12 ng gabi. 9 o'clock pa lang ng umaga, nandun na siya sa ospital. Walang nag-aasikaso, kawawa yung matanda, 76 years old. Tumakbo po ako doon sa ospital. Hinahanap ko siya, sabi sa akin ng attending nurse, hanapin mo doon sa loob. Saan ko hahanapin? Ang dami-daming tao. Nagalit ako. Ginamit ko yung pagkablandina ko. Di ba? O tapos sabi ko, kayo maghanap. Di ba? Hinanap nila. Nung nahanap ko, ilalabas ko na po, indigente. 5,000 pesos ang hinihingi. Sabi ko, sige na, kausap ko yung mga kaibigan ko. Mag-ambag na lang tayo na may ilabas natin siya. Pagdating ko sa cashier, ang sabi ng cashier sa akin, ma'am, eto na yung bill mo, 5,000. Tinignan ko yung bill, walang itemized. Basta bayaran mo yung 5,000. Sabi ko, ba't ganito? Nanakawin nyo yung 5,000 ng matanda? Di ba? So sabi ko, akala ko pa bagong Pilipinas. Eh parehas pa rin ah. Mas malala. Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Walang ganyan. Transparency! Ang Pilipino kay Tatay Digong, pare-parehas. Liquidation yan na. Sa panahon ni Tatay Digong, binigyan ng dignidad ang taong Pilipino. Ang
taong bayan. Ngayon, elitista rules again. Mga elitista, marami silang pera, wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. Sabi ko pa naman doon sa kaibigan ko, na kaibigan ni, alam mo na, si Satanas. Sabi ko sa kanya, bobotohin ko yan. Yan. Alam niyo kung sino yan. Basta yung healthcare natin, pagandahin nila yung healthcare. Kasi lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo kailangan ng tulong ng gobyerno para sa pag nagkasakit tayo. Tama ho ba? Ano nangyayari sa atin? Yung PhilHealth, na tayo din na naghirap para pondohan yung punyeta ang PhilHealth na yan, sila rin ngayon ang kusang kumukuha ng pera natin. Okay. Tamang-tama kasi baka atakihin na ako sa galit, kailangan ko na talaga ng PhilHealth, no? PhilHealth budget! Ang kaso, di ba? Itong PhilHealth na ito, di ba? Meron tayong mga kamag-anak sa ibang bansa, di ba? Meron? Pag nagkasakit sila, daig ba ang Makati Med, kagandagan ng ospital? Tayo dito kawawa, maglilimos pa tayo kung kani-kanino para mabayaran yung bill. Pag nakita yung bill, namatay na tayo, di ba? Ako 61 na. Ayaw kong tumanda sa bansa na to na hindi inaayos itong bansa na to. Ayusin itong bansa na to, kaya kailangan tanggalin yung mga gagong yan. Buong buhay natin nagtatrabaho tayo. Para saan? Para sa pagtanda natin, hindi tayo kawawa. Pero kung ito ang presidente natin, habang buhay tayo magiging kawawa. Palingin na PhilHealth. Okay. Ngayon, pasensya na po ha, na-emo na naman ako, na-emotional. Kasi po, maski na ganito ang mukha ko, no, na hindi naman ako masyadong Pinoy looking. Pag tinastas niyo po ang dibdib ko at sinilip niyo ang puso ko, ako ay Pilipino! Okay, pwede niyo ba akong samahan kasi baka hanggang bukas pa tayo matapos kasi ang daldal ko Mga DOJC, nakikiramay po ako. Hustisya! 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 Okay. It doesn't matter. To my friends listening out there, I will speak in English. Kasi kung mga elitista kayo, I will speak in English. Okay? For all of you out there, I know that there are good people. Maraming mababait na tao dyan, pero takot lumantad. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista, pero may puso din para sa mahihirap. Please, come out! Come out! Come out! At home, I know many of you have a heart for the Filipino and for this country. Come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalaki sa mga exclusive schools. Ateneo, St. Scholasticas, hindi tayo pinalaki doon para tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin doon, kinakampihan natin ang mga demonyo.
sabi nila, foul mouth, pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipino. Friends out there, do not believe everything that you hear and everything that you see about Duterte. He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipino. Now can you all, napawisan na ako, atakihin na ako nito, sandali lang. Can you all sing with me? I think this is Attorney Vic's favorite song, I'm not sure. Ito lang po kasi ang pwede kong na-memorize na maiksi lang po, pero at alam natin lahat. Okay, ready? Let's all sing, ha? Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong ina.